Hello guys! Welcome to my vlog again and again and again and again and again. So for today's video guys is magluluto tayo ng tinolang manok. So dito guys, nagpainit lang ako ng aking paboritong kawali. And then maglalagayan tayo dito ng mantika. So igigisa lang natin itong mga aromatics natin gaya ng luya, sibuyas at bawang. And since ilang weeks nga ako hindi nakapagluto, ayun, mali na agad. Kasi inuna ko yung bawang na dapat luya ang uunahin. Well, nasanay rin kasi ako na kada luto, bihira lang maglagay ng luya. Tapos, bibihira lang kami magluto dito ng putahe na meron talagang luya. Noong time na to guys, medyo late na to. Nasa 1 PM na ako nag-start na magluto kasi nagsaing pa si mama. Kasi dito guys, meron kasi kami naiwan na bahaw. Tapos meron pa kami naiwan na adobong manok na ulam nila kagabi. So, yun ang kinain nila nung umagahan. Medyo late na rin nag-umagahan sila mama. Siguro mga nasa around 10 AM na din. So, busog pa talaga sila nung mga time na to. So, dito guys, sinunod ko na din dito yung sibuyas and then na-realize ko na dapat pala inuna ko yung luya. So buti na lang kasi alam niyo mga luya talaga na mahirap siya maging toasted. Pero yung masarap kasi dito sa luya is dapat toasted siya para mas bumango yung or mas lumabas yung aroma ng luya. So ang ginagawa ko dito guys, dapat inuuna ko siya and then ipapatoasted ko siya. Saka ko isusunod yung bawang and then yung sibuyas. Buti na lang nga nakisama itong luya na to kaya kinumbine all together ko na sila sa pagigisa. Alam nyo, dito guys, ang bango-bango na nito, parang naamoy ko na talaga yung tinola. So dito guys, next slide, kita nyo naman na sobrang sa pagka-toasted kasi nga inayos ko yung phone ko na laglag. Kaya pagpasensyahan nyo na po dahil balik vlogging tayo, balik din ng ating pagiging clumsy. So dito guys, ilagay ko na yung ating manok o yung manok. So ano to guys, wala itong breast part, wala rin itong liig kasi yun yung gagawin natin para sa susunod natin na content. So magta-try ako magluto ng fried chicken bukas ng tanghali. Kasi guys, kailangan ko magtipid. Alam niyo, ang mahal na ng mga bilihin talaga. And hindi na siya biro. So dito guys, ang plano ko sana is ipapa-toasted ko din itong sibuyas natin. Kaso lang ayun na nga, dumikit siya dahil malakas din yung apoy. Maganda yung uling na nabili namin or yung nabili ko. So kaya dumikit yung kanyang balat. Pero okay lang. Ito rin yung isa sa reason kung bakit naging parang brown na yung kulay ng aking sabaw. Pero mas gusto ko kasi yung ganun kaysa yung white. Or yung parang transparent yung sabaw. Yung iba kasi, gano'n sila magluto, yung transparent pa yung sabaw, ganyan. Kasi hindi nila tinotoasted or siguro hindi nila niluluto sa pagigisa yung manok or diretsyon na talaga lagay ng tubig after igisa. So ayoko nang gano'n kasi parang yan yung mga usual na tinola na nabibili ko nung college ako na may pagkamatabang, yung parang puro sabaw, gano'n. Sorry po sa mga karinderya. Nung college ako, iba talaga matabang. Pagpasensyahan nyo na po. Ito guys, yung manok na nabili ko is worth 290 pesos. So, kung hindi ako nagkakamali, nasa 220 ang kilo nito. Alam nyo na, mahal na talaga ng mga bilihin ngayon. Gusto ko mang bumili sana sa mga grocery store dito. Kaso lang, medyo out of the way, galing trabaho, kaya tinatamad talaga ako. Kaya dito na lang ako bumibili. Pero ito kasi, yung malaking part or malaking version ito ng isang brand, trusted brand din namin. Kaso lang, hindi ko rin alam kasi nung time na to, medyo malangsa talaga siya. So kayo ba guys, paano kayo maghugas ng manok? Hinuugasan nyo lang ba? Tapos diretso luto, ganyan. Kasi kami, yung mama ko, medyo sensitive siya sa langsa ng manok. Mas malangsa, mas ayaw niya, ganun siya. Kaya ang ginagawa ko is, hinugasan ko siya minsan sa asin, sa suka, pero ito talaga, ilang beses ko siya hinugasan. Medyo malangsa talaga siya. Amoy pa rin kahit na naglagay na ako ng tanglad, naglagay na ako ng luya, amoy pa rin yung langsa ng manok na ito. So, hindi ko rin alam kung bakit. And wala na ako magagawa. So, ito guys, itong ilang putay or ilang slice na to ng manok, makakain namin ito hanggang kinagabihan. Kasi, ganito kami guys lagi, lalo na nung mga time na wala pa dito si Papa na nasa abroad pa si Papa, may portion lang talaga kami ng pagkain. Yun yung ginagawa ni Mama. And tipid ito guys. Tipid talaga. So dito guys, naglagay ako siguro ng mga around 2 liters ng tubig. Kasi sa tinola guys, since nga abutin to ng kinagabihan pa or yung
mga niluluto namin usually hanggang hapunan na siya. So, kailangan ka maglagay ng maraming tubig para hindi rin siya matuyuan. So, after namin kumain ng tanghalian, kung kulang pa yung sabaw, pwede kami adjust na lang kami ng lasa. So, ito, medyo kulang pa siya, kaya nagdagdag ako. Siguro ito, mga 2 liters na ito. So, depende yan sa inyo kung gaano karaming sabaw yung ilalagay ninyo. Pwede rin na konti lang para mas kumapit yung lasa ng manok. So, bahala na kayo guys kung paano nyo kayo magtatansya or kung paano nyo susukatin yung dami ng tubig. So after ko maglagay dito ng tubig is nilagay ko na rin yung aking aromatics gaya nitong siling haba. So dito sa siling haba, kung gusto niyo ng siling haba or kumakain kayo ng siling haba, pwede nyo pang dagdagan or damihan. And then naglagay lang ako dito ng worth 5 pesos ng tanglad. So ito guys, siguro mga isang malaking tangkay tapos isang dalawang maliit, parang ganon. So, ang nanay ko na ang pinatali ko nito kasi medyo maiksi yung kanyang dahon. Hindi ko siya maitali. Ganyan kagaling si mama mo magtali ng tanglad. Hindi talaga yan matatanggal, guys. Kahit initin mo yan, hindi yan matatanggal. Ganon siya kahigpit magtali ng tanglad. And then, hintayin lang natin tong kumulot para magdagdag na tayo ng pampalasa and ilagay na natin yung iba pang mga gulay. So after mga ilang minutes, kumulo na yung ating tinola. So dito guys, naglagay kasi ako dito ng chicken cubes. So nakadepende yan sa inyo kung maglalagay kayo o hindi. And bago ko pala ito lutuin yung manok is binabad ko siya sa asin para meron na siyang lasa kapag gigigisan natin. Kasi usually talaga pag manok or pag tinola, matabang siya kapag walang pag di natin binabad sa asin. So, para hindi siya tumabang, ibabad natin sa asin. And then, naglagay ako ng sayote. Guys, ano bang gusto ninyo? Papaya o sayote? Ano ba talaga yung dapat ilagay sa tinola? Papaya ba o sayote? Kasi, yung iba ayaw nila maglagay ng papaya dahil prutas daw. Yung iba naman gusto nila papaya. Ako kasi mas preferred ko dito papaya. Kaso lang, dun sa binilihan ko kanina, isang perasong papaya na lang. At saka hindi siya pwede kay Papa. Kaya itong sayote na lang yung nilagay ko. Actually, medyo manamis-namis din to. Wala akong nilagay na kahit anong asukal. At saka medyo mura pa siguro itong sayote na nilagay ko. Kaya yung sabaw medyo naging manamis-namis siya dahil dito sa sayote. And masarap din yung sayote guys. Huwag nyo lang siya masyadong i-overcook kasi sobrang lambot niya na pag overcook na. And then, dito guys, i-adjust na lang natin yung lasa kung kailangan ko magdagdag ng asin, kung kailangan ko magdagdag ng iba pang pampalasa. So, dito guys, medyo natabangan ako. Nagdagdag ako dito ng asin. And then, papakuluan na natin to hanggang sa mag-half cook yung ating sayote. So, dito pala guys, lagi yung titikman kasi pag medyo naparami yung inyong asin na nilagay, aalat ito. Kaya dito talaga from time to time tinitikman ko siya. So, kapag okay na, papakuluan lang natin to ng papakuluan. Kapag na-adjust na natin yung lasa kasi after nito, maglalagay na tayo ng malunggay. Pag okay na, pwede na tayong pakuluan ulit hanggang sa mag-half cook pala yung ating sayote. So dito guys, kumulo na yung ating tinola. So na-adjust ko na din dito yung lasa. Medyo tinapangan ko to yung lasa nito kasi nga ipa-partner natin to sa kanin. Ayoko naman na pag pinartner na natin sa kanin, tumabang na siya. So dito, tinikman ko lang. Again, paulit-ulit to. Tikim lang ako ng tikim dito kasi nga medyo kailangan natin tong bantayan yung lasa kasi medyo maalat ako magtimpla ngayon. Gawa nga ng yung kasama ko, yung boss ko, maalat yung gusto niyang pagkain and nadadala ako lagi kasi nga ilang week din kami magkasama. Kaya nakailang beses din akong try ng lasa nito. So after naman matansya yung lasa guys, ilagay na natin yung malunggay. So itong malunggay, kung hindi ako nagkakamali, hindi ko rin natanong ito kay mama, pero itong malunggay natin dito guys, tanim ito ni mama. Ang taas nito, mataas pa to sa bahay ng kapitbahay namin na may up and down. Yung tataas itong malunggay na to. Ang tagal na nito hindi na pinaputulan ni mama kasi medyo hassle na siya putulan kasi ang dami nang hihingi. Tapos pag may manghihingi, ikaw pa kukuha, ikaw pa papaakitin. Diyos ko ha. So ito guys, ilang araw na to sa ref namin, sa chiller. Hanggang ngayon maganda pa, fresh pa yung dahon niya, buo-buo pa din and hindi pa siya naghiwalay-hiwalay or hindi pa siya nalaglag dun sa pinakatangkay niya. So fresh pa talaga siya. Kaya ganito yung gusto ng nanay ko, yung lagi siya nag-i-store ng mga gulay sa chiller namin kasi hindi siya basta-basta nabubulok guys, kaysa yung nasa labas lang siya.
So dito guys, okay na yung ating tinola. So sana may natutunan kayo dito sa aking vlog. And actually guys, hindi lang to yung last na part ng aking vlog kasi nagluto pa ako dito ng daing. Hindi ko alam kung na-capture. Kasi nga minute na yung aking phone, hindi kinaya nung kanyang parang mini fan. So kung makikita na niyo, nagtikim na naman ako. And yun yung sabi ko, from time to time magtitikiman tayo dito ng tinola kasi nga para hindi siya umalat, hindi rin tumabang. Hindi na rin ako nagdagay ng tubig. Hindi na rin ako nagdagdag ng tubig guys. Pero nasa sa inyo kung magdadagdag ba kayo o hindi. Okay? So, dito tapos na yung ating tinola. Ayun guys, so since luto na yung ating tinola, i-grab ko na tong opportunity na to as usual. Dahil magpapasalamat lang ako guys sa lahat na nakasubscribe sa akin. Meron na akong 79 followers. So maraming salamat sa inyo guys. Sana po lagi kayo may natututunan dito sa aking vlog. And sana po ay hindi kayo magsawa ng mag-support sa akin. Gusto ko lang din sana magpasalamat sa lahat po ng laging nanonood, sa lahat po na nag-i-encourage na mag-subscribe sa aking account, and sa lahat po ng mga nagko-comment. So far, since the time na nag-start ako mag-vlogging, wala pa naman akong bashers. Though may mga iba na nagko-correct sa akin, and I really appreciate po na kino-correct ninyo ako sa mga ganitong bagay dahil hindi po sumasama ang loob ko. But natutuwa po ako ng sobra-sobra dahil kino-correct niyo po ako sa mga ganitong klaseng lutuin. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo sa laging pag-support. Walang sawa na pagmamahal galing sa inyo guys kasi hindi ko in-expect na aabutin ako ng 79 subscribers. Yun lang guys, and have a good day. Sana po may natutunan kayo and kain na po tayo. Bye guys!